Pagkapasok nila Magnus at Tasyo sa kwarto, ay agad na silang nagsihiga. Sabi ni Magnus, "Ay, sa wakas, nakatikim rin ng komportabling higaan at ligtas sa panganib." "Oo nga, Magsi. Nakakaubos din ng enerhiya ang biyahe natin. Kahit pa nakatulog ng saglit, parang hindi rin pwedeng humimbing. Kasi anumang oras ay maaaring may panganib." Yun talagang iniisip ko, Tasyo. Kaya nga, kaunting kaluskos lang ay nagigising na ako kaagad. Namimiss ko na talaga ang mga gabay ko. Kapag kasama ko kasi sila, ay pwede akong matulog ng mahimbing nang walang aalalahanin. Dahil kapag may mga kalaban na dumarating, ay haharapin na nila iyon kaagad bago pa ako gisingin. Kaya 24 hours talaga ako may bantay. Hayaan mo, Mags. Malay natin, makuha mo pa silang muli. Pero alam nating hindi yun madali. Dahil wala tayong ideya kung nasaan talaga sila ngayon. Pero hindi rin ibig sabihin na imposible, di ba? Oo nga, Tasyo, tama ka. Sige pala, matulog na tayo. Nadagdagan pa ang bugbog ko sa ginawa ni Carlo kanina sa akin. Igulong-gulong ba naman ako pa ibaba ng bangin? Langya, aswang na ang loko. Pero tao pa rin. Kakaiba talaga. Oo nga, Mags eh. Hirap rin akong paniwalaan. Pero nakita mo naman kung gaano siya kabilis kumilos at magpalit ng anyo. At nakita rin natin kung gaano karaming kanin at ulam ang kinain niya. May bagoong pa yun na maalat at may bawang. Kaya naniniwala talaga ako na hindi aswang ang buong pagkatao niya. Kasi walang aswang nakakain ng ganoon karaming kanin at ulam na may bagoong. Nabalitaan ko naman na may mga aswang na kayang kumain ng kanin at ulam. Pero hindi marami at hindi rin maalat na ulam. Ano, Mags? Napapanatag na ba ang loob mo ngayon? Oo naman. Tagumpay ang misyon natin sa pagpunta rito. Dahil hindi lang si Brittany ang madadala natin papunta sa Bohol. Kasama pa si Carlo. At mukhang may balak sumama sa akin silang dalawa patungo sa 7 dimensyon. E di ayos yun. Madadagdagan ang tutulong sa'yo sa laban. Kakailanganin mo lahat ng tulong na hindi kaya ng mga normal na tao. Lalo at wala kang kapangyarihan at wala ring gabay. Kung may kapangyarihan lang ako, ay sasama din talaga ako sa misyon mo. Kaso mukhang magiging pabigat lang ako kung sasama ako na tanging baril lang ang kaya kong ilaban. Oo, Tasyo, maraming salamat sa kagustuhan mong sumama. Pero hindi mo na yun kailangan gawin. Malaki na ang naitulong mo sa akin ngayon na nandito pa ako sa mundo ng mga tao. Bahagi pa rin naman ito ng misyon ng pagbawi kay Althea. Oo, Mags, gusto ko talagang tumulong. Kaya sasamahan kita habang narito ka pa sa mundo ng mga tao. Salamat, Tasyo. Oo, Mags, you're welcome. Good night. Oo, good night rin sa'yo, Tasyo. Matulog na tayo. Sagot ni Magnus. Tumahimik na siya at nakatulog na rin agad. Samantala, sa bahagi naman ng mag-asawang Carlo at Brittany, sabi ni Carlo, "Mahal, anong balak mo? Sasama ka rin ba sa misyon ni Magnus sa ibang dimensyon?" "Abay, oo naman. Ano pang silbi na nag-upgrade ako ng level ng pagkaaswang ko? Kung hindi ko naman magagamit, doon ko mailalabas ang totoong potensyal ng kakayahan ko na produkto ng matagal nating experiment. Ikaw ba? Wala na bang lapses sa mga skills na nasa iyo? Wala bang pagkakataon na may hindi gumagana?" "Wala naman. Everything is perfect." "Eh di sige pala, sasama tayong pareho sa kabilang dimensyon." "Eh paano si mama mo? Anong gagawin mo sa kanya?" "Wala na akong magagawa sa kanya. Hihilingin ko na lang kay Magnus na pakawalan siya. At hahanapan natin siya ng matitirahang bahay. Doon lang din sa Santa Ines. Hindi naman siya banta sa mga tao dahil hindi rin naman siya kumakain ng tao parang ako. May iilang kakayahan siya na nagagamit pero hindi naman mga mahalagang kakayahan. Medyo malakas lang siya kaunti at may kaunting bilis. Kaya walang dapat ipag-alala sa kanya." "Okay, sige. Ikaw ang mas nakakakilala sa mama mo. Kaya malamang alam mo ang makabubuti sa kanya." "Oo, mahal. Huwag mo nang alalahanin si mama. Ako na ang bahala roon."
Sagot pa ni Brittany. Naging abala rin muna ang mag-asawa sa paggawa ng mas marami pang armas na panlaban sa mga aswang. At pagsapit ng alauna ng madaling araw, ay muli na silang umakyat sa ground floor at natulog na rin. Kinabukasan, pagkagising nila Magnus at Tasyo, ay agad nilang naamoy ang mabangong samyo ng sinangag na kanin at pritong tuyo. Sabi pa ni Tasyo, "Matagal na ako hindi nakakakain ng sinangag na kanin na. Bigla tuloy kumulo ang sikmura ko." Sabi naman ni Magnus, "Oo, ako rin. Tara, labas na tayo nang makakain na." Agad nang lumabas ang dalawa. Sabi ni Brittany, "Mabuti at nagsilabas na kayo. Saktong-sakto, kaluluto lang ng sinangag na kanin. Pwede na kayong kumain agad. Nasa lamesa na ang mga ulam. Nariyan na rin ang kape at termos. Bahala na kayo magtimpla ha." Sabi naman ni Magnus, Si Carlo, nasaan?" "Nasa harapan ng bahay. Magsisibak raw siya ng kahoy panggatong." Naglakad sina Magnus at Tasyo papalapit sa bintana para silipin si Carlo. Nakita nilang hawak ni Carlo ang isang palakol at binibiyak ang malaking bulto ng kahoy. Bawat hampas noon ay talagang malakas at nagtatalsikan sa malayo ang mga napipirasong kahoy. Sabi naman ni Tasyo, "Parang hindi mo naman kailangan ng palakol dyan. Kaya mo na yatang kamayin eh." Sabi naman ni Carlo, "Uy, gising na pala kayo." "Oo, pwede naman. Kasuwag, umaga ngayon baka may makakita. Magkagulo pa sa lugar na ito at sabihin nilang aswang ako." Wagas pa naman matakot ang mga tao sa bagay na hindi nila naiintindihan. Malalaman ba nila ang pinagkaiba ng siyensya at pagiging totoong aswang? Di ba hindi naman? Sa bagay, tama ka dyan, Carlo. "Oh, sige na, magsikain na kayo dyan sa loob. Saglit lang ako rito. Hahabol ako dyan sa pag-aalmusal." "Okay, sige. Maliligo rin muna kami." Wika pa ni Tasyo at pumunta muna sa banyo para maligo. Ganon din ang ginawa ni Magnus, pero sa banyo sa labas siya pumunta. Matapos nila makapagbihis ay naroon na si Carlo sa may sala. Agad iyong inabutan ng kanyang asawang si Brittany ng towel. "Mahal magpunas ka na muna. Maliligo ka na ba agad o mamaya na after kumain?" "Mamaya na, magpupunas na lang muna ako ng pawis para makakain na tayong lahat." Tapos na sila makaligo. Wika ni Carlo at agad nang pumunta sa hapagkainan noong makapagsuot ng damit. Pagkaupo nila Magnus sa pagkainan ay binuksan ni Brittany ang mga Tupperware na may lamang ulam. Pritong tuyo, pritong pusit at itlog na sunny side up ang pagkaprito. Agad sumandok ng kanin nila ang dalawa. Saka naman ipiniglagay ni Brittany ng kanin sa plato niya ang asawa. Habang kumakain ay sabi ni Tasyo, "Carlo, kailan natin pupuntahan yung pamayanan na sinasabi mo?" "Mamayang gabi. Tapos ngayon after natin kumain ay bumaba muna tayo sa kabilang bahagi nitong isla. May alpor na nakapwesto roon. Yung namimili ng mga isda na huli ng mga mangingisda rito. Doon tayo bibili ng sariwang isda. Hindi na kasi natin maaabutan ang mga mangingisda dahil madaling araw kung magsidatingan ang mga iyon. Pagkarating nila ay diretsyo nang ibinibenta ang mga isda sa alpor. Kaya sa alpor na tayo bibili. Yun nga lang, may kaunting patong sa presyo dahil nasa kanila na eh. Pero ayos lang, hindi naman malaki ang patong. Para makahigop kayo ng sabaw ng sariwang isda. Ako rin gusto ko nang humigop ng sabaw ng sariwang isda eh. 2 araw na kaming gulay at iyong binagoongan." Sabi naman ni Tasyo, "Talagang kumakain ka ng lahat ng ulam?" "Hindi naman lahat. May mga ulam rin na ayaw ko." Bigla namang naintriga ang dalawa dahil baka sign na iyon na meron pa rin talagang pagkaaswang sa sistema ni Carlo. Anong ulam ang ayaw mo?" tanong ni Tasyo. Ayoko ng dinuguan. Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko kasi hindi malinis eh. Maaring dahil na rin siguro sa religion ng pamilya ko. Yun ang nakasanayan ko na hindi kami kumakain ng pagkain hinaluan ng dugo.
Kaya ayoko noon. Tsaka ayoko rin noong buro na isda at hipon. Yun ba hinahaluan ng kanin hanggang sa parang napapanis na. Hindi yung trip na sikmura ko. Parang sumasama ang sikmura ko pag ganun eh. Sabi naman ni Tasyo, akala naman namin kung anong pagkain na. Marami rin talaga ang may ayaw sa burong isda. Nagpatuloy sila sa pagkain habang nagkikwentuhan. Noong matapos makakain ay sabi ni Carlo, ano, tara na. Mabagal lang ang lakad natin, dahan-dahan. Bagong kain lang din tayo eh. Oo, sige. Sagot pa ng dalawa. Mahal, maiwan ka muna namin dito ha. Pupunta lang kami sa tabing dagat para bumili ng may ulam na sariwang isda. Oo mahal, mag-iingat kayo. Malambing na wika naman ni Brittany. Saka na naglakad ang tatlo. Habang nasa daan ay sabi ni Tasyo, alam mo Carlo, hindi ko alam kung swerte o malas na naging swerte ang takbo ng buhay mo. Isipin mo, dating hacker ka lang namin. Tapos na-involve tayo pareho sa misyon ni Magnus. Tapos nadali ka ng mga aswang na muntik mo na ikamatay. Ang naging resulta, nagkaroon ka ng maganda at napakalambing na asawa. Tapos nagkaroon ka pa ng mga kakayahan ng aswang kahit hindi ka naging aswang. Oo, tama ka Tasyo. Hindi ko talaga inakala na sasamahan ako ni Brittany rito. Dahil wala pa naman kaming relasyon noong panahong iyon. Medyo may kaunting pagkakaintindihan lang. Pero wala pa talagang napag-uusapan na seryosong relasyon. Tapos nung napuruhan nga ako, siya na ang nakamulatan ko na nag-alaga sa akin magmula noong magkamalay ako. Alam kong totoo ang kanyang pagmamahal. Dahil hindi niya ako iniwan sa kabila ng mga panganib na dinanas niya sa akin. Siguro dahil na rin sa sanay na siyang makakita ng mga mababangis na aswang sa mansyon nila. Kaya hindi siya natatakot kahit madalas ako mag-transform at atakihin siya. Gaya nga ng kwento namin sa inyo, makailang beses ko na siyang inatake, nasugatan at nasaktan. Nanunumbalik lang ang malay ko sa huling sandali na papatayin ko na siya, kaya hindi ko na itutuloy. Hindi niya ako iniwan, kahit madalas siyang may malalalim na sugat mula sa akin. Mas sinisisi niya pa nga ang sarili niya dahil mabagal raw siya sa paggawa ng serum na makakapag-ayos ng sistema ng utak ko at mabalanse ang dugo ng dalawang uri ng aswang sa aking ugat. Kaya oo, tama ka Tasyo, malas nga na naging swerte ang sitwasyon ko. At sa ngayon, wala na akong ibang hinahangad pa. Masaya na ako kung anong meron ako. Ang gusto ko na lang ay magamit sa mabuti ang resulta ng eksperimento at mga imbensyon ni Brittany. Ikaw Tasyo, may girlfriend ka na ba? Wala eh. Wala nga akong maayos na karir. Paano ako magkaka-girlfriend? Bakit? Hindi ka na ba agent? Agent pa rin naman, kaso hindi active. Sumama kasi ako sa Bohol para alalayan si Uncle sa mga investigasyon niya. Ikaw Magnus, kumusta kayo ni Althea bago siya dinukot? Ayos naman kami. Kakakasal nga lang namin. Tapos umalis ang inang babaylan para alamin ang sitwasyon sa Ibisan. Kasi may masama raw na nangyayari. Tapos yun, sumunod ako. At habang naroon kami sa Ibisan, ay nalaman namin sa pamamagitan ng pangitain ni Maris na dinukot si Althea ng asawa ng mortal kong kalaban, si Isabel. Asawa yun ni Abraham. Sabi naman ni Carlo, actually, isa rin yan sa napag-usapan namin ni Brittany kagabi eh. Kung paano natin matatalo yung asawa ni Apong Abraham na yan. Mas makapangyarihan siya sa kahit kanino sa atin dahil isa siyang matandang hukluban. Ang sabi ni Brittany, may alam daw siyang paraan pero hindi pa niya kumpirmado. Kayo ba, may naisip na kayong paraan kung paano siya tatalunin? Sabi naman ni Magnus, wala pa nga eh. Pero yung isa naming kasama, si Oliver, may gabay na anghel dahil isa rin siyang tagabantay. Pero hindi elemental ang hawak niya kundi anghel. Kaya sa tingin ko may magagawa yun kapag oras na ng kagipitan. Sabi naman ni Carlo, ang tanong, magigising niya ba ang gabay niya kung naroon siya sa loob ng dimensyon na likha ni Abraham?
Kasi kung ako ang tatanungin, kung ako si Abraham, hindi ako gagawa ng dimensyon na kayang pasukin ng mas malalakas sa akin. Dapat kontrolado ko lahat ng nasa loob ng dimensyon na aking nilikha. Kaya iyon ang maaring naiisip rin ni Abraham. Kaya niya ginawa ang dimensyon na iyon para kanya magiging sariling kaharian at taguan laban sa mga tumutugi sa kanya na mas malalakas pa sa kanya. Sabi naman ni Magnus, "Oo nga no, may point ka Carlo. Pwede bang bago tayo umalis, alamin niyo yung paraan na sinasabi ni Brittany na maaring magamit para makapatay na isang matanda at makapangyarihang hukluban?" "Oo Magnus, sasabihin ko yan sa kanya pagka-uwi natin." Nagpatuloy pa sa paglalakad ang tatlo habang nagkikwentuhan at makalipas na ang ilan pang mga minuto ay nakarating na sila sa tabing dagat sa kabilang bahagi ng isla. Naglakad pa sila habang binabaybay ang dalampasigan. Narating nila ang isang malaking kamalig at may mga malalaking ice chest na nakahilera sa loob noon. Si Carlo na lang ang pumasok at nakipag-usap sa nagbabantay. Ilang saglit pa ay may dala ng malaking tuna si Carlo. Sabi pa noon, "Ayos, nakatsyempo tayo nito. Kararating lang daw nito eh. Kaya sariwang-sariwa pa. Pwede tayo magluto ng kilawin. Marami namang kalamansi na tanim si Brittany sa likod ng bahay at may sili rin. Talagang magiging masarap ang kain natin ito mamaya." Masayang wika pa ni Carlo. Tapos nagsimula na silang maglakad. Nakakasampung minuto pa lang sila sa kanilang paglalakad nang may makasalubong silang 5 mga lalaki. Nakahinto ang mga iyon sa unahan. Sabi naman ni Magnus, "Carlo, may kakaiba akong nararamdaman sa mga yan." Sabi naman ni Carlo, "Oo, alam ko, mga aswang sila. Tumuloy lang tayo sa paglalakad, ako bahala." Noong naroon na sila malapit sa mga iyon, ay may isang may edad na lalaki ang nagsalita. "Utoy, huwag kang masyadong magpakakampante. Lahat ng nilalang sa mundo ay may kahinaan. Mahuhuli rin namin ang kahinaan mo at pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga pamangkin ko." Sabi naman ni Carlo, "Hayaan nyo, sisiguraduhin ko sa inyo na hindi nyo na malalaman ang kahinaan ko. So paano? Mauna na kami ha? Sayang ang pagiging sariwa nitong dala ko kung hindi mailuluto ka agad." Pinauna na ni Carlo sa paglalakad sina Magnus at Tasyo dahil baka traidorin kapag siya ang nauna at maiwan sa hulihan ang dalawa. Tahimik lang ang dalawa sa paglalakad. Noong malayo na sila sa mga kalalakihan ay sabi ni Tasyo, "Carlo, anong lahi sila? Ang bigat at nakakakilabot ang aura nila eh." "Mga gabunan ang mga iyon. Una nilang pinuntahan ang mga karatig na isla. Kaso kakaunti ang mga tao at hindi maunlad, kaya umalis din sila at lumipat rito. Itong isla kasi namin ang pinaka-progresibo sa mga magkakalapit na isla rito. Kaya ito ang balak nilang angkinin na sa kanila. Ang siste, noong panahong dumating sila dito, ay baliw pa ako noon. Mababaw pa ang pagkontrol ko sa sarili. Pero nasa isip ko na talaga na hindi ako papatay ng mga tao. Sila itong palagi kong nakakasalubong sa kakahuyan o minsan sa mga kabahayan sa ibaba. Di ang lahi nila ang madalas kong karnihin, pero hindi ko kinakain ha. Parang sports lang ang dating sa akin. Naghahanap lang talaga ako ng mapaglalabasan ng aking aggression. Kasi parang mababaliw ako kung kikimkimin ko iyon. Kaya talagang kailangan kong pumatay. Mahigit 20 rin yata sa mga kasamahan nila ang napatay ko. Hanggang sa dumating ang panahon na nakontrol ko na ang aggression ko. Medyo naglaylo na muna ako sa kanila. Nagtatago rin kasi sila sa akin. Alam na rin kasi nila ang mangyayari at wala silang laban. Kahit ilang beses na nila akong nilambat. Tinambangan ng sabay-sabay, pinana, pinalaso, at kung ano-ano pang sandata ang gamit nila sa akin. Dahil sa nakokontrol ko na ang aggression ko, kaya doon na muna ako nag-focus sa paggawa ng bahay namin. Kubo lang iyon dati. Palagi ko pang nasisira sa tuwing nagwawala ako. Malaki pala ang ipon noong si Brittany. Kaya sinimulan namin ang paggawa ng matinong bahay. Sigurado naman kasi na hindi ko nasisirain. Pero ngayon, buo na ang desisyon ko.
Kailangan ng malipo lahat ng aswang sa lugar na ito, lalo at patagal kaming mawawala. Baka kapag umalis ako rito nang hindi sila nalilipol, ay bigla silang manghawa ng marami at maging isla na ito ng mga aswang. Hindi pwede yun. Marami akong kamag-anak rito. Narito rin ang mga magulang ko eh. Hindi ko nga lang masyadong pinapapunta rito dahil malabo pa nilang maintindihan ang sitwasyon ko. Relihiyoso sila at makaluma. Kaya malamang hindi talaga nila maiintindihan ang sitwasyon ko. Aswang pa rin ang turing nila sa akin kapag nakita nila ako na nagpalit ng anyo. Sa bagay, tama ang ginawa mo, Carlo. Mas mabuti nang huwag ipilit sa mga matatanda ang mga bagay na hindi nila kayang intindihin. Sabi naman ni Tasyo, kami nga nasanay na sa mga aswang at usapang babaylan. Halos hindi pa rin makapaniwala na posible ang magkaroon ng bersyon na katulad mo. Oo, Tasyo, tama ka. Napaka-imposible talaga nito. Dahil ayon pa kay Brittany, wala pa siyang nabalitaan na nakagawa ng successful na imbensyon katulad ng nagawa namin sa sarili ko. Ilang saglit pa ng kanilang paglalakad ay narating na nila ang bahay ng mag-asawa. Agad namang kinuha ni Brittany yung malaking isda. Sabi naman ni Tasyo, Brittany, sigurado ka? Hindi mo kailangan ng tulong namin? Sabi naman ni Brittany, bakit? Iniisip niyo ba na si Carlo lang ang malakas sa pamamahay na ito? Nakalimutan niyo yata na aswang din ako at ako ang gumawa ng imbensyon para magkaganyan si Carlo. Siyempre hindi rin ako magpapahuli. Gumawa rin ako ng imbensyon para sa sarili ko. Kaya relax lang kayo dyan sa harapan. Kailangan niyo ng pahinga. Ako na ang bahala rito. Okay, sige, sabi mo eh. Pagsang-ayon na lang din ni Magnus. Tinulungan rin naman ni Carlo ang asawa dahil marami silang putahing lulutuin. Siya na ang nag-asikaso sa paggawa ng kilawin na tuna. Sina Magnus at Tasyo naman ang nagbantay ng inihaw na tuna sa labas. Habang sa loob naman ay nagluluto si Brittany ng sinabawang tuna. Pagsapit ng tanghalian ay pare-pareho silang excited na kumain. Agad pinigaan ni Carlo ng 2 kalamansi ang mangkok na may ulam na sinabawang tuna. Tapos nagpiga rin ng 3 pirasong maliliit na sili. Ganon din ang ginawa ni Tasyo sa mangkok nila ni Magnus. Kaya naman, saktong-sakto ang kombinasyon ng mainit na sabaw na may kaunting anghang at asim. Matapos makakain ay nagsipahinga na muna sila sa labas habang nagkikwentuhan at pagkalipas ng 1 oras ay saka sila nagsipasok para matulog. Kailangan nila ng sapat na pahinga, lalo at sa kinagabihan ay sasalakayin nila ang teritoryo ng mga aswang nagabunan. Nagising sila ng pasado 5:00. Sabi pa ni Magnus, ang haba ng tulog natin 3 oras mahigit. Sabi naman ni Tasyo, oo nga, ako rin, ang lalim pa ng tulog ko. May panaginip eh. Kaya ibig sabihin, sapat na ang lakas natin para mamaya sa pagsalakay. Narinig naman nila na nagsalita si Carlo sa may sala. Uy, kung gising na kayo dyan, labas na kayo rito. Nagluto kami ng masarap na merienda. Ginataang bigas na malagkit na may kinayod na buko. Agad namang lumabas ang 2 at naupo sa sala. Sabi naman ni Brittany, sige, hintayin niyo lang ako dyan. Ipagdadala ko na lang kayo ng merienda. Pagkabalik nga ng magandang dilag, ay may dala ng 2 mangkok na nakalagay sa tray. Inilapag iyon sa harapan nila Magnus at Tasyo. Sabi ni Magnus, wow, grabe, amoy pa lang nakakatakam na. Sabi naman ni Carlo, simulan nyo ng kainin habang mainit pa. Mas masarap kasi talaga yan kapag mainit. Kaya naman, agad nang bumanat ang 2. Kinagabihan ay hindi muna sila naghapunan. Busog pa naman daw sina Magnus at Tasyo. Mas gusto nilang magpunta na muna sa laban at pagka-uwi na lang kakain. Eh di kayo ang bahala, pero kung gusto nyo magmerienda uli, meron pa namang ginataan. Wika pa ni Brittany na maghahain na sana sa hapagkainan. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay sabi ni Carlo,
Tara, dahan-dahan na tayo. Sabi naman ni Brittany, Mahal, sasama ako. Oo sige, para makapag-exercise ka rin kaunti. Sagot naman ng asawang si Carlo. Nagsimula na nga sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang malaking pamayanan. Nasa may bukana pa lang sila ay hinarang na sila ng hindi bababa sa 10 mga gabunan na nakapagpalit na ng anyo. Sabi noong namumuno roon na may edad na matanda, Tamang-tama ang dating nyo. Sasalakay na sana kami sa inyo. Salamat at hindi nyo na kami pinahirapan. Sabi naman ni Carlo, Oo, kami na ang sumadya. Baka kung ano pang sirain nyo sa bahay namin Mga balahura pa naman kayo. Wawasakin ko yung bunganga mo! Sigaw pa ng isang lalaki at agad tumakbo papasugod kay Carlo. Halos magkasabay naman na nagpalit ng anyo ang magkasawang Carlo at Brittany. Kakaiba ang transformation ni Brittany. Tao pa rin ang kabuuan. Nagkaroon lang ng kaunting kulubot sa bahagi ng noo at nagkaroon ng maninipis na balahibo sa buong katawan. Tapos ang mga kamay ay mas lumaki at mas humaba ang bawat daliri na may matutulis na kuko. Magkahiwalay ng direksyon ang tinakbuhan ng mag-asawa. 3 babaeng gabunan ang sumalubong kay Brittany. Isang malakas na kalmot sa mukha ang ginawa noong unang babaeng aswang. Pero yumuko lang si Brittany at hinuli ang leeg. Sabay ibinagsak sa lupa ang katawan noon. Sobrang bilis ng kilos ni Brittany na hindi pa nga nakaka-recover ang aswang ay pinasundan na agad ng isang malakas na pagtusok ng pinatulisang kamay sa may bahagi ng lalamunan at hinila papalabas ang lalamunan. Bumulwak ang masaganang dugo ng aswang sa bahaging leeg. Sinipa naman ang ikalawang babaeng aswang si Brittany sa katawan pero nahuli ni Brittany ang binti at ngumiti pa ito. Binaon niya ang kanyang matatalas na kuko at hinablot papalapit sa kanya ang babaeng aswang, kaya natumba sa harapan niya iyon. Sa kanya naman isinaksak ang pinatulisang kamay sa dibdib at pinigtas papalabas ang puso at isinubo sa bibig noong aswang na mismong may-ari ng puso. Sa kanya sinalubong ang pangatlong babaeng aswang na sumalakay sa kanya. Mas mabilis iyong kumilos. Tila nasasabayan noon ang kilos ni Brittany at tinawanan pa siya. Kaya napikon si Brittany at mas lalong nagalit. Hinuli niya ang leeg ng aswang tapos doon sa kalapit na puno inihampas ang katawan. Noong pangalawang hampas ay nag-backflip ang babaeng gabunan kaya nabitawan iyon ni Brittany. Pero bago pa iyon lumapag sa lupa ay sinalubong niya ng pagsipa na papatid ang 2 binti, kaya flat ang buong katawan noon na bumagsak sa lupa. Sa kanya sinaksak ng kanyang pinatulisang kamay at inilabas rin ang puso, saka inilagay rin sa bunganga noon. Nakita niyang may mga kabataang aswang rin ang papasugod sa kanya na nagmumula sa unahan, kaya patakbo na rin siyang sumalubong sa mga iyon. Sa bahagi naman nila Magnus ay tigdalawa sila ni Tasyo na kaharap ng mga aswang. Pareho na silang nasa kondisyon lumaban dahil nakapagpahinga ng mahaba at nakakain ng masustansyang pagkain. Kaya naman nagagamit na nila pareho ang kanilang kasanayan sa pakikipaglaban ng mano-mano gamit ang sandatang itak. Pagsalakay noong unang aswang kay Magnus ay itak na kaagad ang isinalubong niya sa kamay noon, kaya naputol ang braso. Sa kanya binalya sa katawan para tumalsik na muna. Sa kanya naman inilagan ang kalmot ng pangalawang aswang na ang mukha niya ang target. Pagkalihis ay saka siya nag-sidestep, sabay balik at nagwasiwas ng itak patalikod na humiwa ng malalim sa batok ng aswang. Lumaylay ang ulo noon at napasubsob na ang katawan. Muling sumalakay ang unang aswang na naputulan niya ng braso. Parehong ginagamit noon ang 2 magkabilang braso
Noong magsalubong sila ni Magnus ay tumalon ng mas mataas si Magnus at diretso isinaksak ang hawak niyang itak. Pumasok iyon sa bunganga ng aswang at tumagos pa nga sa likuran. May dalawang aswang muli ang lumapit sa kanya kaya iyon naman ang kanyang binigyan ng pansin. Sa bahagi naman ni Tasyo ay isang itak at isang punyal ang hawak niya. Pagkasugod ng unang aswang nakaharap, ay sinalag niya ang kalmot gamit ang itak. Sa kanya naman isinaksak ang punyal sa gilid ng leeg. Isinunod niya pang isaksak ang itak sa katawan naman noong aswang. Kaya agad bumulwak ang dugo sa bunganga noon. Lahat ng dala nilang sandata ay may bahid ng kemikal na imbensyon ni Brittany, kaya tumatalab talaga iyon sa mga aswang nakaharap nila. Si Carlo naman ay naglakad papunta sa may gitnang bahagi ng pamayanan. Naroon nakatayo ang pinuno, habang may dalawang aswang na kanyang alalay ang nasa magkabilang gilid. Sabi ni Carlo, "Ano, manonood ka na lang uli, Alfonso? Hindi ka na nahiya sa nasasakupan mo? Sila ang nangangaso at tagakain ka lang. Kawawang pamayanan, inutil ang kanilang pinuno. Umaasa lang sa kanila." Sabi naman ng pinuno, "Talagang inuubos mo ang pasensya ko ha! Salakayin siya!" Wika noon sa dalawang tauhan na malalaki ang katawan. Agad namang nagpalit ng anyo ang dalawa, pero bilang totoong lobo na may malalaking bulto ng katawan. Ang isa ay kulay itim na itim ang balahibo, nasing itim ng singit. Ay ng kalangitan pala. Ang isa naman ay naging kulay abuhin. Mabangis ang mga iyon na sumalakay kay Carlo. Pagkasalakay noong isa para sagpangin si Carlo sa katawan, ay tumalo ng mataas si Carlo at nag-backflip sa ere. Pagkalapag niya ay iyong ikalawang lobo naman ang sasagpang sa kanya. Kaya nag-mid-air rolling muna siya at hindi rin siya nahuli. Nagsabay sumalakay ang dalawa, pero malakas na ipinadyak ni Carlo ang kanyang mga binti at tumalon sa sanga ng isang puno, kaya nagbanggaan ang dalawang lobo. Noong makarecover ay agad iyong nagsiakyat sa puno, kung saan umakyat din si Carlo, pero mabilis lang din siyang tumalon pa ibaba. Kaya naman agad tumalon ang isang lobo, papunta mismo sa kinatatayuan ni Carlo. Sa isang kisap mata ay wala na si Carlo sa kinatatayuan niya. Naroon na siya sa bahagi na 2 hakbang ang distansya. Dahil nasa ere na, kaya wala ng pagkakataon na magpalit ng direksyon iyong malaking lobo. Bago yun bumagsak sa lupa, ay isang malakas na sipa ang ibinigay ni Carlo sa ulo noon. Kaya umikot ang katawan sa sobrang lakas ng sipa. Nakita niyang papatalon na rin sa direksyon niya ang pangalawang lobo. Hindi niya iyon inilagan. Pumaling lang siya kaunti para hindi ma-shoot ang ulo niya sa bunganga noon. Sabay saksak ng kanyang pinatulisang kamay sa katawan noong lobo at dinukot ang puso. Sabay pigtas at inihagi sa pinuno na nakatayo pa rin. Nilapitan ni Carlo ang humihingal na lobo sa gilid. Pikit na ang mga mata noon pero halatang buhay pa. Matindi lang ang pinsala dahil nabalian rin ang buto sa leeg. Nilapitan iyon ni Carlo at sinaksak rin ang kamay sa katawan, saka hinablot papalabas ang puso. Galit na umangil ang pinuno. Nagpalit na rin iyon ng anyo pero hindi naman lobo. Naging pangit lang ang itsura at nagkaroon ng malalaking pangil na labas na sa bibig ang apat. Tumalon iyon na parang aso papunta kay Carlo. Dahil sa mataas na bahagi iyon nakatayo. Tumalon din si Carlo ng mataas at sinalubong ng malakas na sipa ang tagiliran noon. Kahit nasa ere ay makikita ang paglaki ng mga mata noong pinuno na parang lalabas na ang mismong eyeballs sa eye socket at nakaungol na posisyon ang bibig. Sa lakas ng sipa ay bumalandra iyon sa isang malaking puno at hindi nakatayo pagkabagsak. Hindi na nagsalita si Carlo.
Muli siyang lumapit at hinawakan iyon ng mahigpit sa likurang bahagi ng ulo at buong puwersang ibinangga sa kalapit na bato. Paulit-ulit hanggang sa madurog na talaga ang mismong ulo. Sa kanya sinaksak ang sikmura papunta sa dibdib at pinigtas rin ang puso at hinablot papalabas. Nakita niyang may mga aswang pa na papasugod sa kanya. Itinaas niya pa kaunti ang kanyang aura sa ikalawang antas. Humaba pa lalo ang kanyang mga braso at mga daliri. Saka siya tumakbo ng mabilis papasalubong sa mga papasugod na aswang. Lahat ng tamaan ng kanyang kalmot ay binabawian na ng buhay. Dahil kung hindi man napupugot ang ulo noon, halos 4 na pulgada naman ang lalim ng hiwa sa mukha. Kaya makalipas na ang 5 minuto ng pag-atake niya sa mga natirang aswang, ay tahimik na lahat. Nakita niyang tapos na rin sa laban nila sina Magnus at Tasio. Hinihingal ang mga iyon. Nag-thumbs up si Carlo sa kanila. Sumagot rin ng thumbs up ang dalawa. Si Brittany naman ay nakita niya naglalakad mula sa unahan papalapit sa kanya. Sabi ni Carlo, "Sige na, pagtulungan na nating tipunin lahat ng katawan ng mga aswang rito at tabunan sila ng maraming tuyong dahon ng nyog. Susunugin natin sila, pati na ang mga bahay rito, para wala nang manirahan pa. At kapag may aswang na magawi rito, mararamdaman nila ang aura ng pagkalipol ng maraming aswang na nanirahan rito." Agad na rin nagsikilos sila Magnus at Tasio at sinimulan ang paghahakot noong mga nasawing aswang sa laban. Matapos nilang mapagliyab ang buong pamayanan, ay naglakad na sila papauwi sa tahanan ng mag-asawang Carlo at Brittany. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 207. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.